Masakit bang ulo mo? Don't worry, bibilisan ko mag-drive para makarating tayo agad. Anito dahil sa napansin niya. Hindi masakit ang ulo ko. Naiinis ako sa'yo. Hindi ka lang makaalala. Bigla ata nagbago ang ihip ng hangin ngayon. Singhal nito. Paano naman ako kapag makaalala ka? Masasaktan lang ako sa'yo dahil siya pa rin ang pipiliin mo. Please, huwag ka na rin mangako kasi ayoko nang marinig ang mga salitang magpapasakit lang sa loob ko. Anito, hindi mo ba ako na-miss, wife? Kasi ako, gusto ko tang makasama kaya kita kinidnap. Ayoko nang malayo ka sa akin. Malulungkot ako. Hinawakan niya ang kamay nito at marahang pinisil niya ito. Okay, hindi na ako mangangako basta mangako ka lang sa akin na hindi ka aalis. Na hindi mo ko iiwan hanggang sa bumalik ang alaala ko. Magagawa mo ba yun? Stay with me until I remember. Napasinghap ito. Hindi ko masasabi yan, Dale. Mahirap mangako dahil masakit umasa. Hindi mo ko masisisi kung ano man magiging desisyon ko. Hindi mo na ba ako mahal? Malungkot niyang tanong. Nasa daan ito nakatingin. Hindi siya sumagot. Napabuga na lang ito ng hangin sa kanyang bibig. Mas mabuting siya na lang masaktan. Huwag lang si Sofia. Alam niyang nasaktan niya ito kahit hindi niya maalala kung paano niya ito nasaktan. Pero hindi na niya ito hahayaan na masaktan pang muli. At si Christine, kung maalala man niya ito ay alam niyang si Sofia pa rin ang pipiliin niya at sisiguraduhin niya iyon. Madilim na ang paligid nang marating na nila ang dating bahay nila noon kung saan sila lumaki, kasama ang kuya niya. Maayos pa naman ito kaya dito na muna sila pansamantala kung saan dito ikinulong ng kanyang daddy ang mommy niya noon. Lihim itong nangiti na maalala niya ang kinuwento sa kanila ng kanilang daddy kung paano naging miserable ang buhay ng kanilang daddy dahil sa babaeng napapanaginipan niya. At dito na buo ang kanilang pagmamahalan sa bahay na ito. Ano to? Anong klaseng bahay ito? Bakit dito mo ko dinala? Parang haunted house naman ito, Dale. Nakakatakot. Sabay yakap niya sa kanyang sarili at biglang napadikit siya kay Dale nang makapasok sila sa loob. Nagsindi na din ang ilaw sa Dale sa loob at bumungad sa kanila ang napakaalikabok na bahay. Napangawi ito at biglang napayakap si Sofia kay Dale. Nagulat siya sa mga larawang nakasabit sa wall. Mga sinaunang larawan ang mga iyon na kanununuan pa ni Dale. Iyakap na ni Dale si Sofia dahil naramdaman niya ang panginginig nito. Ngumiti ito. Dito kita dinala para lagi ka nakadikit sa akin. Para hindi ka hanapin ni Linda. Anito. Ngumuso ito at bahagyang napatingin kay Dale. Kung Linda nga siya, sari nandito na din si Gory. Napakalat-kalat lang dito. Ako na nga ang kasama mo. Siya pa rin ang gusto mong makasama. Sofia naman, pwede bang kalimutan mo na si Gory? Dinala kita dito dahil gusto kita makasama dahil asawa kita. Pagdidiin ito. I want to spend my time with you. Please, wife. Masuyo niyang sambit. Kumala siya sa pagkakayakap niya kay Dale. Humakbang itong palayo sa kanya. Sumunod naman ito habang minamasdan ang kabuuan ng loob ng bahay. Dinala mo ba ako rito para maglinis? Puminto ito at hinarap sa Dale. Pinag-cross pa nito ang mga braso niya. Kailangan ko rin magtrabaho. Kailangan din ako ng pamilya ko. Hindi pwede ikulong mo na lang ako dito. Kailangan ko magtrabaho at kumayod para sa kanila. Ako na lang inaasahan nila. Please, gusto ko nang bumalik na Sheila. Giit nito. Tinalikuran niya si Sofia dahil hindi siya pumapayag sa nais nito. Sunundan naman ni Sofia sa Dale kung saan ito tumungo. Dale, nakikinig ka ba? Pahabol niyang tanong. Diretso lamang si Dale sa pag-akyat ng hagdan. Napasunod na lang ito hanggang sa makapasok sa loob ng kwarto. Pumasok na rin ito. Hinarap ni Dale si Sofia na nakapamewang. I'm sorry, Sofia. Hindi ako pumapayag sa nais mo. Ibibigay ko ang pangangailangan ng pamilya mo pero mananatili ka sa akin tabi. Pero Dale, ayoko! Giit nito na agad namang tumalikod si Dale at bahagyang naguhubad ito ng mga damit. Ngumuso na lang ito habang pinapanood niya lang ito. Matulog na tayo, Sofia. Marami pa tayong gagawin bukas. Magpalit ka na rin ng damit mo. Utos nito. Saan ako kukuha ng pamalit ko? Tumingin ka dyan sa closet. May mga damit dyan. Anito. Ikaw talaga? Bakit dito mo pa kasi ako dinala-dala? Pwede namang sa hotel o kaya sa mansion kung saan tayo tumira. Kesa dito na wala namang kahangin-hangin. Ang init. Wala ba electric fan man lang dito? Reklamo niya.
Kaya nga ako nagubad kasi mainit. Ba't hindi ka na lang din magubad kung naiinitan ka? Napangiwi ito. Balak mo ba akong gahasain? Kaya dito mo ako dinala? Ngumisi ito at bahagyang nahiga sa kama. Inuunan niya ang dalawang kamay niya sa ilalim ng ulo nito. Wala akong balak, wife. Wala sa isip ko ang bagay na iyon. Baka ikaw, gusto mo kong gapangin ngayon o mamaya habang natutulog ako. Naikinaawang ng ibabang labi niya. Sira ulo ka talaga, Dale. Naikinatawa naman niya. Matulog ka dyan at dito ako sa sofa matutulog. Singhal nito. Weh, baka hindi ka makatiis at tatabi ka din sa akin. Sige ka, kung ayaw mo matulog dito sa tabi ko, baka tabihan ka ng kapre dyan at gapangin ka pa. Naikinalaki ng mga mata ni Sofia. Bagyang lumapit naman ito sabay irap nito. See? Hindi ka nga makatiis. Dagdag pa niya. Humilata na din ito sa kama na malayo naman sa kanya. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Anito. Sure, wife. Ayoko naman na ipilit ang gusto ko na ayaw mo naman. Sige na, matulog na tayo. Utos nito. Napaharap si Sofia kay Dale habang nakatingin lang ito sa may kisame. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Tumagilid na din si Dale paharap kay Sofia. Tipid itong ngumiti. Ayoko matulog, wife. Dahil natatakot ako na kapag natulog ako, ay ayoko nang magising na wala ka na sa akin tabi. Hindi ako aalis, Dale. Sambit nito na may ngiti sa kanyang labi. Unang nagising si Sofia. Nagulat na lamang ito na makita niyang nakadantay ang isa niyang paa sa may hita ni Dale. Nakayakap din siya kay Dale habang nakaunan sa braso niya. Dahan-dahan ang paggalaw nito ngunit mabilis na niyakap siya ni Dale at napaangat ng tingin si Sofia. Mulat na ang mga mata nito. Good morning, wife. Anito. Napangiwi ito. Kahit bagong gising ito ay mabango pa din ang kanyang hininga. Ngumiti lang si Sofia bilang pagtugon dahil nakakahiya kay Dale at baka may bad breath siya. Hindi pa naman siya nakakapagmumug. Umalik na lang si Dale sa kanyang noo sabay ngiti dito. Wait me here, wife. May tiwala ako sa iyo, okay? Na hindi ka alis dito. Anito. Bilisan mo na lang umuwi kasi natatakot ako dito kahit umaga pa. Sagot naman niya. Okay, wife. I will. Bagyang hahalik sana ito sa kanyang labi bago umalis ngunit natigilan siya. He respect his wife kaya hinalikan na lang niya ito sa noo. Tipid ng ngumiti naman si Sofia saka umalis na din ito. Ingat. Paalam na sabi ni Sofia na may kasamang pagkaway sa papalayong si Dale. Naiwan itong mag-isa. Nalungkot na naman ito na hindi niya kasama si Dale. Kumilos na lang ito at ginawa ang mga gawain. Kung ano matatapos niya. Inumpisahan na nito maglinis. Sobrang alikabok ng bahay. Kahit sinabihan na siya ni Dale na huwag maglinis ay ginawa pa din niya. Tinanggal niya ang mga kurtina. Pinunasan niya ng basang-basahan ng mga bintana. Nagwalis at naglampaso na din ito. Nang matapos na nito ay binabad niya ang mga kurtina at bedsheet. Binalikan niyang muli ang salas. Sa kanya ito nilampaso ulit ng basang-basahan. Kuskus dito at kuskus doon. Hanggang sa hindi na niya namalayan ng oras. 12:00 na wala pa rin si Dale. Sobrang gutom na niya. Bagamat matyagang nag-antay pa din siya kay Dale. Hanggang sa umabot na din ang 1:00. Gusto na niyang umiyak dahil wala pa ito. Nakaupong pabaluktot ito sa may sofa. Malinis naman na ang buong paligid. Sobrang ramdam na niya talaga ang gutom. Sofia! Sabay hawak ni Dale sa braso niya. Umangat ang ulo nito at natuwang nakita na niya si Dale. Nakita ni Dale na umiiyak ito. Agad niya itong dinaluhan ng yakap. I'm sorry kung natagalan ako, wife. Anito. Pinahid na din ito ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata. Nakita ni Dale na malinis na ang bahay. Napasinghap ito. Hindi ba't sinabi kong huwag ka maglilinis? Napagod ka tuloy. Galit na sambit nito. Napasuntok si Sofia sa kanyang dibdib. Bakit ba kasi ang tagal mong dumating? Kanina pa ako nag-aantay sa'yo. Ano bang ginawa mo? Nang babae ka rin naman ba? Nagtatampong sabi nito. Lumapad ang ngiti ni Dale. No, wife. Bumili lang ako ng mga kakailanganin natin dito sa bahay. Gusto ko lang mamuhay tayong dalawa dito na walang gumugulo sa atin dalawa. Gusto ko masanay ka na rin sa akin, okay? Sabay halik nito sa noon niya. Ngumuso ito at nagtatampo pa din ito. Please, wife. Give me another chance. Ginagawa ko lahat ng ito para sa atin dalawa. Mahinahon sabi nito habang ang mga mata nila ay nakatitig sa isa't isa. Mahal na mahal kita, wife.
Sabay yakap nito. Pag-iisipan ko pa, Dale. Binuto mo kaya ako? Nito na nakanguso. Don't worry, wife. Bubusugin na kita ngayon. Nakangiting nito. Inaya na Dale na kumain dito sa kusina. Marami mga groceries at pagkain na kanyang mga pinamili at may darating na din ang mga appliances na pinamili niya. Kaya ito natagalan. Sa online sana ito bibili kaso paano naman yung mga kakailanganin nila mag-asawa? Wala ding ibang mautusan sa Dale dahil nakalive yung mga inutusan niya. Simula nung maaksidente sila ni Christine. You want more, wife? Tanong nito dahil ubos na ang laman ng kanyang plato. Oo, magbalat ka pa. Yung malaking hipon, ayoko yung maliit. Nito, tipid itong umiti. Napansin iyon ni Sofia. Bakit ka nakangiti dyan? Puna nito. Ayaw mo bang kumain? Masaya lang ako, wife. Sagot nito. Mamaya na ako kakain. Gusto mo na kitang asikasuhin. Ngumiti si Sofia. Kulang na lang kasi subuan na siya ni Dale. Si Dale naman ang nag-asikaso kay Sofia. Alam nitong sobrang napagod ito. Kahit gutom na din ito, ay hindi niya na inisip pa iyon. Sobrang nabusog na si Sofia dahil sa dami niyang nakain ngayon. Nang matapos na siyang kumain ay nagpaalam na ito dahil may gagawin pa daw siya na hindi natatapos. Naiwan naman si Dale habang kumakain sa mesa. Nilantakan niya ang mga tirang pagkain na agad din naman itong naubos. Kalaunan dumating na rin ang mga appliances na binili ni Dale. Hinanap niya si Sofia ngunit hindi niya mahanap sa itaas ng kanilang kwarto. Hinanap na din niya sa may labas ngunit wala ito. Halos mabaliw na siya sa kahanap dito. Nang mapatungo na lang ito sa may laundry area. Nangunot ang noon nito dahil kita niyang pawisan na ito habang may kinukusot itong mga kortina at bedsheet. Nakatayong nakapamewang ito sa may pinto nang makita niyang bande-bander ang mga labahang nakababad sa malaking planggana. Wife, what are you doing? Bahagyang nilapitan niya ito. Napatayo agad si Sofia dahil sa gulat. Naglalaba ako? Hindi mo ba nakikita? Yeah, I know. Pero hindi mo naman kailangan gawin ito, wife. May washing machine na akong binili. Wait me here. Itigil mo na yung pagkukusot mo. Ito. Nagantay naman si Sofia. Napanguso na lang ito at ngayon niya lang napagtanto na marami pala siyang mga labahin. Kaya pala nagkasugat-sugat ang mga kamay nito dahil sa pagkukusot niya sa mga kortina at bedsheet. Oh, ang laki niya na. Mahilig ka din pala sa mga malalaking bagay. Walang hiya niya sabi. Wife naman, may kasama ako. Sabay kamot nito sa kanyang ulo. Lihim namang napangiti yung dalawang nagbubuhat ng washing machine. Marami pa mga gamit na ibinababa sa sakyan kaya may mga ibang taong kasama sa Dale. Ngumisi ito. Sorry. Sambit niya. Agad na nagbuhat si Dale ng damit para maumpisahan na nitong maglaba. Napanganga na lang si Sofia ng buhatin ni Dale ang isang baldeng planggana na may lamang mga kortina. Mabigat iyon at paano na lang niya na kayang buhatin iyon. Nagtataka na patingin siya kay Dale. Mabilis din itong kumilos at parang naka-full energy siya. Pahinga ka na, wife. Ako na dito. Pagod ka na eh. At baligo ka na rin. Sabay amoy ni Dale kay Sofia. Ngumuso ito. Hoy, kahit pawisan ako wala akong body odor ha. Wife, wala naman ako sinabi na mabaho ka. Magpahinga ka na at ako na bahala dito. Bagyang pinunasan nito ang pawis sa noon niya. Napapalunok na lang ng laway si Sofia nang pasadahan niya ng tingin ng katawan ng asawa niya. Halos, hindi na naman ito kumurap. Wife, sambit nito na ikinaigtad ni Sofia. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib sa gulat. Nakakagulat ka naman? Nito, you can touch it if you want. Utos nito. Ha? Anong touch ba yung sinasabi mo? Hinawakan agad ni Dale ang kamay ng kanyang asawa saka pinalandas ang kamay nito sa katawan niya. Napapalunok na lang ito ng laway habang naglalakbay ang kamay nito patungo sa abs niya. Matigas ang parteng iyon. Paano ka ba nagka-abs? Biglang tanong niya. Wife, dati na ako may abs. Imposible ngayon mo lang nakita. Can I ask you, wife? Biglang tanong niya. Okay, ano tatanong mo? Sabay cross arm nito. Bahagyang napakamot ito sa ulo. Huwag ka sana magagalit if I ask you this. Nag-sex na ba tayo? Nahihiyang nito at ganun din si Sofia ay nahiya din nito. Napaismi dito ng palihim. Sabi kasi ni attorney kahapon na magtanong siya kung buntis ka na ba. Sabay ngawin niya. O ngayon,
Ano naman kung nag-sex tayo? Malungkot niyang tanong dahil hindi naman siya nabuntis. Excited pa naman sana siya ngunit dinat na naman siya ng monthly period. Gusto mo na ba magka-baby tayo? Bigla nitong tanong. Napasamangod si Sofia. Gusto ko sana, Dale. Kaso hindi pa ako handa. Sagot nito. Inangat ni Dale ang baba nito. Nagtama ang mga mata nila. Okay lang, wife. Kung hindi ka pa handa, makakapag-antay naman ako eh. Mayinang sagot nito. Kinagabihan, pagod ang dalawa dahil sa dami nilang ginawa. Nasa loob sila ng sarili nilang silid habang nanonood ng TV. Magkatabi sila sa kama. Marahang niyakap ni Dale si Sofia. Hindi ka ba masaya, wife? Na akong kasama mo ngayon? Tanong nito dahil pansin niyang hindi ito masaya. Tipid itong ngumiti. Masaya ako, Dale. Kaso natatakot ako na baka mangyari na naman sa akin yung kinatatakutan ko. I'm sorry kung hindi pa kita mabibigyan ng anak. Malungkot niyang sagot. Gusto ko lang talaga makasiguro kung sakaling makaalala ka na. Baka iwanan mo na naman ako at Sabay na pagdampi ng dalawang daliri ni Dale sa bibig ni Sofia. I don't like to hear her name again. Please, wife, stop mentioning her name. Masakit na siya sa pandinig ko. Kusa ko na siyang iniwan at hindi ko na siya babalikan pa. Ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Habang nabubuhay ako, wife. And please, layuan mo na si Cory. Magsimula tayong dalawa. Tayong dalawa lang, wife, at buong puso na kitang mamahalin. Mahinahong anito, sabay halik niya sa labi ng kanyang asawa. After a week, gumaan ang pakiramdam ni Sofia dahil araw-araw silang magkasama. Namuhay silang normal gaya ng mga taong may simpleng pamumuhay. Nagtulungan ang dalawa sa pang-araw-araw nilang gawain. Si Dale ang tagalaba at si Sofia naman ang tagalinis at tagaluto. Tanging mga halakhak lang nila ang maririnig sa loob ng bahay sa tuwing natatapos na nila ang mga gawain nila. Pahinga muna tayo, wife. Andito nang nasa malawak silang bakuran. May maliit din na pool dito kaso hindi pa nila nalilinisan. Sa katagalan nito ay napakarumi na at may mga lumot na din ito. Naupo sila sa may bench habang may nakahandang pagkaing merienda na inihanda ni Sofia kanina. Say ani Sofia sa bibig ni Dale. Ngumisi ito. Ayaw mo ba itong ginawa kong pancake? Nagtatampong ito. Umusod ito palayo mula sa kinaupan nilang dalawa. Nilapitan naman agad siya ni Dale. Wife naman, huwag ka na magtampo. May naalala lang kasi ako na gustong kainin. Paliwanag nito. Ngumuso ito. Ano ba yun at lulutuin ko? Sagot niya. Ngumisi ito nang nakakaloko. Inakbayan niya ito. Hindi yun niluluto, wife. Imported na pagkain niyon sa kamalinamdam din yung katas. Huwag mo nalang itanong iyon kasi mahirap hanapin niyon at nag-iisa lang talagang pagkain na iyon. Napakamot si Sofia dahil hindi niya ma-imagine sa kanyang isip ang pagkain na iyon. Sigurado ka ba na pagkain talaga yan? Ano lasa ng katas? Parang mahirap naman atang gawin yun. Paano ba gawin yun? Napaisip pa ito. Huwag mo na isipin. Kumain na tayo. Pag-aya nito. Kumain na ang mga ito. Nagutom ang dalawa kaya naubos na din nila ang mga inihandang merienda. Nag-aya na din si Dale na pumasok sa loob ng bahay. Magdadapit hapon na din. Kaya magluluto na si Sofia ng kanilang panghapunan. Darating ngayon si Liam kaya maraming lulutuing ulam si Sofia. Tinulungan na din ni Dale si Sofia magluto dahil parating na din si Liam. Kalaunan dumating na din si Liam. Nakapaganda na din sila ng mga pagkain sa mesa. Ngumisi si Liam nang makita niya si Sofia. Let's eat. Sabay tapik ni Dale sa braso niya dahil nakita nito ang pagsulyap niya kay Sofia. Naupo na mga ito at inumpisahan na nilang kumain. Tahimik lamang ang tatlo na kumain. Maya-maya inaunang natapos ang dalawa. Nahuli si Sofia ngunit patapos na din ito. Ako nang bahala dito, Dale. Askasuin mo muna si Liam. Utos niya. Are you sure? Kaya mo na to? Turo niya sa mga pinagkainan nilang tatlo. Oo, sige na. Mauna ka na doon at ako nang bahala dito. Utos dito. Bago umalis si Dale ay humalik pa ito sa kanyang labi. Napaigtad si Sofia dahil napakahilig magnakaw ng halik ni Dale. Pinandilatan niya ito ng mga mata na ikinangiti naman ni Dale. Hihilit pa sana ito ng isang ngunit na sampal ni Sofia ang uso niya. Yan, makontento ko na sa sampal na halik. Inis nitong turan. Wife naman. Salik lang ako bumabawi, pinagdadamot mo pa.
Ngumuso lang si Sofia. Saka na yan. Marami pang araw, buwan na taon. Anin yan ay kinasimangot ni Dale. Iniwan na lang niya mag-isa si Sofia at sunundan niya si Liam. Agad na kumilos si Sofia. Tinapos niya ang mga gawain dito sa kusina. Mabilis lang naman siyang natapos kaya sumunod na din ito. Hinanap niya ang dalawa kung saan nagtungo ang mga ito. Wala sa loob ng kabahayan kaya nagtungo ito sa labas. Nakita niya agad ang mga ito. Nandoon sila nakaupo sa may bench. Nilakad niya patungo ang kinaroroonan ng dalawa. Nang mapahinto na lang siya dahil narinig niya ang pinag-uusapan nila. Napaiktad na lang siya sa gulat nang marinig niya ang paggalit na pagsigaw ni Dale. Nagalit si Dale dahil sa pagbanggit ni Liam sa pangalan ni Christine. Gising na daw si Christine at hinahanap niya si Dale. Next time, Liam, huwag ka nang pupunta dito kung siya lang ipinunta mo rito. Mahal ko si Sofia at iyoko siyang saktan. Mariing saad nito. Hindi ko na rin siya babalikan kailanman. Pakisabi na lang sa kanya, Liam. Hindi ko kayang saktan ang asawa ko, so please. Tell her na hindi ko na siya babalikan. Ayoko siyang paasahin pa ng matagal, Liam. So dapat habang maaga pa, sabihin mo na agad sa kanya para malaman niya na. Galit na tura nito. Napangiwi siya. Hindi ko alam, Dale, kung saan ka humuhugot ng katangahan mo. Wala ka lang maalala sa ngayon. Hindi mo na talaga alam ang mga pinagsasabi mo. Hindi ba't pakakasalan mo na siya dahil may anak na kayong dalawa? Yun ang sabi mo noon. I'm sorry to say this. Wala na palang anak niyong dalawa. Nakunan siya, Dale. Anito, hindi nakaibig sa Dale. Anak niya din iyon kaya nakonsensya din ito dahil sa nalaman kahit hindi niya ito naaalala. Ano? Wala ka bang balak na dalawin man lang para ikaw na rin magsabi sa kanya? Ikaw magsabi para maniwala siya. Para hindi na siya umasa sa'yo. Huwag mo iasa lahat sa akin, Dale. Ginawa ko lang kung ano makakaya ko bilang doktor niya. At ito ipinag-uutos mo sa akin. Ikaw na magsabi sa kanya para maniwala siya. Giit nito. Hindi makadesisyon sa Dale kung kakausapin ba niya si Christine. Pero baka masaktan lang si Sofia kung kakausapin pa niya si Christine. Nang marinig lahat ni Sofia mga pinag-uusapan ng dalawa, agad na pumasok ito sa loob ng bahay at tinungo niya ang kanilang kwarto para maligo. Pinagpawisan kasi siya kanina habang nakikinig sa usapan ng dalawa. Napabuga na lang siya ng hangin sa kanyang bibig habang nagbababad siya sa ilalim ng shower. Nalungkot siya nang malaman niyang nakunan si Christine. Iniisip din niya kung pahig na ba ito sa gustong mangyari ni Dale sa kanilang dalawa, ang magkaroon ng subling. Habang nakapikit ang mga mata niya, nagulat na lamang siya nang marinig niyang bumukas ang pintuan ng banyo. Tumalikod agad siya pagkapasok ni Dale. Nagulat nga din si Dale dahil hindi niya alam na naliligo pala ang asawa niya. I'm sorry, wife. Hindi ko alam na naliligo ka. Hindi mo kasi inilak ang pinto, kaya ako nakapasok. Sige, lalabas na ako. Anito, ngunit hindi naman niya ginawa dahil parang tuod itong nakatayo habang minamasdan niya ang hubad niyang asawa sa kanyang harapan. He feels hot and horny. Parang gusto niyang angkinin ng asawa. Napaharap agad si Sofia sa pag-aakalang lumabas na si Dale. Ngunit aking gulat na lang niya nang makita niya nakalukip-kip ang mga braso nito habang nakasandig ang likod nito sa may pintuan ng banyo. Kita ni Sofia ang pagtaas baba ng Adam's apple ni Dale sa lalamunan nito. Akala ko ba lumabas ka na? Bakit nandito ka pa rin? Nahihiyang tanong nito na hindi na niya nagawang takpan ng mga masiselan niyang parte sa katawan niya. I'm sorry, wife. Sabay kamot nito sa kanyang ulo. Sumangot na lumabas si Dale ng banyo. Gusto niya sana makipag-make love sa asawa dahil tigang na siya. Sa ilang linggo nilang pagsasama at magkatabi na natutulog sa kama, ay tinitiis niya na lang dahil ayaw niyang magalit si Sofia sa kanya. Kaagad na nagtungo si Dale sa ibang kwarto para maglabas ng init nito. Masakit kasi sa puson kapag hindi niya ito nailabas. 3 linggo na itong nagtitiis ngunit ang inaasahan niya mangyari ay hindi natutuloy. Inaya na nitong matulog sa sarili nilang silid si Sofia. Parang wala lang iyong nangyari kanina. Ganoon naman minsan ang buhay mag-asawa. Minsan na pagbibigyan, minsan hindi kaya naiintindihan na lang ni Dale ang sitwasyon ni Sofia at mag-aantay na lang ito ng konting panahon kung buo na siyang tanggap ni Sofia. Kinabukasan pabalik na mga ito sa Maynila. Tumawag kasi si Sheila sa kanya dahil may malaking event na gaganapin mamayang gabi sa loob ng kumpanya. Pagkakataon na ito ni Sofia na isa sa mapipili ng mga sikat at bigati ng mga sponsors galing pa sa iba't ibang panig ng bansa.
Tutol sana sa Dale dahil natatakot itong maagaw sa kanya ni Gary ang asawa niya. Hindi pa naman ito sigurado kung ano ang tunay na nararamdaman ni Sofia sa kanya. Nahihirapan siyang pakawalan ang babaeng mahal niya. Mahal mo ba ako, wife? Biglang tanong nito. Araw-araw na ganito palagi ang tanong ni Dale kay Sofia. Prantang nakaupo si Gary sa kanyang swivel chair mula sa loob ng kanyang opisina. Araw-araw itong palaging galit dahil mag-iisang buwan nang hindi nagpapakita si Sofia. Dumb bastard! Mariing mura nito dahil sa galit niya kay Dale. Naputol pati ang ballpen na hawak niya habang ang mga mata nito'y nalilisik sa galit. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at bumungad ang kanyang tito Fred. Nakita ni Fred na wala sa ayos ang itsura nito. Humugot ito ng malalim na hininga. Gary, ikaw na ba yan? Takang tanong nito saka ito naupo sa sofa. Dumikwatro ito ng upo. Mariing tumingin si Gary. Yes, tito. Ako ito. A serious man, Gary Galvez. Anito. Ngumiwi ito dahil kakaiba ang kanyang pamangkin. Huwag mo kong tignan ng ganyan, Gary. Nakakatakot ka, iho. You're not good today. May problema ba, iho? Ngumiwi ito at umiling. Huwag ka na magsinungalin. I know you dahil ako nagpalaki sa inyong dalawa ni Sheila. Simula noong iniwanan kayo ng mga magulang niyo. Is this about love? Kaya ka nagkakaganyan? Don't lie to me, Gary. Dahil ngayon lang kita nakitang seryosong magalit. Maliban na lang sa iyong kapatid na si Sheila. Tura nito. Look dito. Malalaman niyo na lang kasagutan mo kung nagawa ko na ang bagay na iyon. Ayoko munang sabihin sa iyo ngayon dahil alam kong isa ka sa tututol sa mga gagawin ko. Umiling ito. Gary. Iho naman. Kung may binabala kang sirain ng pagsasama nila Dale at Sofia, mabuti pang kalimutan mo na lang yung mga pinaplano mo. Dale and Sofia are married. Paliwanag nito. Tito, just relax. I will not destroy them, okay? Matamang tinignan niya si Gary, saka ito umiling na tila kinakabahan sa pinaplano ng kanyang pamangkin. Dumiretso ang dalawa sa mansyon ng magulang ni Dale. Tumawag kasi ang mommy ni Dale na doon na sila manananghalian. Pagkarating nila ay agad silang sinalubong ng kanyang mga magulang. Nandito din ang mga tito at mga tita ni Dale. Hindi niya in-expect na may pagsasalo ngayon. Oh, Dale, iho. Nakangiting sumalubong sa kanya ang kanyang tita. Nagbeso-beso ang mga ito. Ganoon din ang iba pa niyang tita. Is this your wife? Tanong nito. Yes, Tita Violi. She is my lovely and beautiful wife. Sagot naman nito at tumalik pa ito sa pisngi ng kanyang asawa na ikinakilig naman ng kanyang tita. Ganoon din ang mga magulang ni Dale. Lihim ang pagsulyap nito sa dalawang mag-asawa. Napangiti din sila. Nahihiyang umiti naman si Sofia saka kumaway. Hey po. Bate nito. Hello dear. Bate din ito sa kanya pinasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. If you don't mind, are you a fashion designer? Diretsahang tanong nito. Kinabahan siya. Nagkatinginan ang dalawa. Kumunot ang noon ni Dale. Hindi niya alam itong bagay na ito dahil iba ang kanyang sinabi. Ang alam niya ay nag-aaral ito kasama si Sheila. Kaya nga may event na gaganapin mamayang gabi para makapili ang mga sponsors na sila ang mag-guide sa kanila to success, their dream. Napakamot ito sa ulo. Ano po kasi? Sabay tingin niya kay Dale na tila nag-aantay din ito ng sagot. Nasa mukha nito ang kuryosidad. Nabaling din ang tingin niya sa tita niya. Paano niyo po nalaman? Sabay ngiti nito. I saw a lot of your pictures somewhere. At kasama mo doon si Gary Galvez, yung sikat na abogado. Anito na ikinalunok ng laway ni Dale. Umigting din ang panga nito sa selos. Napatingin si Sofia kay Dale. Nakita nitong hindi maipinta ang mukha nito. Saktong tumawag ang katulong nakakain na ang mga ito. Tila nakaligtas si Sofia ngayon dahil alam niyang magagalit si Dale. Hindi umimik si Dale. Nang hawakan niya ang kamay nito at igiya niya papuntang garden nang walang imik. May mga pagkaing nakahanda na sa mahabang mesa. Magkatabing naupo ang mga ito sa upuan, ganun din ang iba. Ang mga tingin nila ay sa kanila nakatutok. Nakangiti ang mga ito. Very nice couple. Are you both in love with each other? Tanong na lalaking katapat ni Dale sa mesa. Sunod-sunod na paglunok niya ng laway at tila mababaha ng mga katanungan si Sofia at Dale ngayon. Nagkatinginan ang dalawa.
Ibinaling niyang muli ang tingin sa kanyang tito at tipid na ngumiti. Yes, we are, tito. Sagot ni Dale, ngunit si Sofia ay tahimik lamang. Pinisil ni Dale ang hita ni Sofia na ikinagtad niya. Lihim na ngumiti ito kay Dale. And you, Sofia? Are you in love with your husband? Sabay tingin ito kay Dale. Ngumiti ng normal si Dale. Ibinaling muli ni Sofia ang mga mata niya sa lalaki nagsalita. Kinakabahan siya dahil hindi nga niya nasagot yung tanong ni Dale kaninang nasa sasakyan sila. At ngayon na may iwala siyang ligtas sa mga tito at tita niya. Pinagpawisan siya. Ngumiwi ang tito ni Dale. Yes po. Sagot niya. Yes for what? Tanong pa nito. Wala talaga itong kawala sa mga tito at tita niya. Tipid itong napatawa na parang hindi ito seryoso. Napatingin si Dale. In love po ako kay Dale, tito. Diretsa ang sagot niya. Lihim na napangiti naman si Dale, ganun din ang mga magulang ni Dale.